Kamusta po? Eto, okay lang. Ikaw, kumusta ka? Ay, hindi ko po alam kung anong mararamdaman ko. Bakit? Bakit? Anong nangyari? Tumawag po kayo na. Napauuwin na kita. Ay, wag naman po. Di ba nakapag-aral yung mga anak ko? I know. Hindi ko na matandaan. Ang dami kong ginawa sa iyo di ba? Pumunta ka dito na yung asawa mo is permit o ikaw ba under ba siya sa'yo or estudyante kang pumunta dito? Spousal po ako, ma'am. Spousal ka. So, ibig sabihin asawa mo yung estudyante or asawa mo ang may work permit? Kwan po siya. Close work permit po siya. Tapos ikaw yung open permit, Close right? work permit po. Yeah, at that time yung policy Opo. pwedeng mag-open permit ang asawa basta may work permit, 'di ba? Opo, Tapos opo. nag-iba. Now, anong Opo, naging opo. trabaho mo na? Tapos nag-iba. Anong naging trabaho mo na sa ano, 'di ba? Nursing home? Marami po akong nagtrabaho. Nursing home, sa mga grocery. Ganun po. And you Kasi never open pa ako. Laundry. Yeah. Nag-laundry din po ako. tapos hindi ka naging kahit kailan hindi ka naging nanny, right? Hindi po. Hindi pa ako naging nani. Dito lang po. Tapos ang nangyari, you need an LMIA dahil kailangan mo i-extend yung status mo. Tama? Opo, kasi hindi na nga po kasali yung spousal kasi nag-change po sila ng kwartal. Grabe no, ang daming pasikot-sikot na ginawa sa papel mo because of the changes of public policy. So anong pakiramdam mo ngayon? Hindi ko alam pinapawisan. Pinapawisan ka. Hindi ko alam, ma'am. Okay, so the reason na tumawag ako is approve na yung work permit mo. Ay, thank you, Lord. Parang maiiyak na yun ako. Thank you po. Oh. Anong masasabi mo ngayon? Anong pakiramdam mo? Hindi ka na uwi. Hindi po, kasi para sa mga anak ko lang po talaga, ma'am. I know. Okay, so I'm glad na it happened, yung ating plano, strategy. And remember Yes, na wala yes naman po, ma'am. talagang walang assurance. But I'm glad nandyan yung family Kaya nga mo. po, ma'am. 'Di ba? Sabi ko lagi, saving grace mo is family. Although napakahirap, challenging yung LMI application mo dahil lang hirap yung documentation. But it can happen if if you persist and if you insist na dito ka. Opo, ma'am. Asa ka sa tulong po talaga ng kwan, ma'am. Sa tulong niyo po talaga kasi hindi ko na kaya, hindi ko makapag-isip na Yeah, I know. maayos eh. So, okay na. Balik ka sa work permit. Okay? So, hindi ka na uuwi. Okay po, ma'am. Mga anak mo, pwede na silang maging estudyante as usual. And kailangan, i-accumulate mo yung experience mo as a nanny. 30 hours a week, Yes, median ma'am. wage, continue yan. And pag Yes, nag-open siya sa 2027, qualified na yung experience mo, then apply for permanent residency. Okay? So, yun. So, hindi naka-importante nakabalik ka sa work Hindi permit. po ba 20? Pakiulit? Ma'am, di ba sabi po nila, kasi ang nababasa ko minsan, 2030 pa yata mag-open yata. Yun? Iba yun. 2030 yung Ay, ayun. pang-PR na galing sa outside ng Canada na walang experience. Okay po. So, etong applicant na to used to be work permit na wala ng status, nag-apply ng visitor's record maintained status habang kinukuha yung LMIA. Yung LMIA, yung nagbigay sa kanya nito is kamag-anak niya, which is kapatid niya, pamangkin niya yung aalagaan niya. And also, ang application was nandito siya as tourist visa process dito rin sa loob ng Canada. So that's what happened. And it got approved. She used to be a work permit holder. So congratulations ulit, and it's still happening. Nawalan kayo ng status, tourist visa holder na kayo dahil you used to have work permit. Ang ginawa ko, I process dito siya sa loob ng Canada as tourist visa holder, then I process inside Canada. That's plus restoration. Na-aproban naman, it's still happening. So to everyone who have lost their status, I believe that you can only be hopeful, and your saving grace will gonna be LMIA.